Mga kaibigan, ako si Haris Sultan. Alam kong narinig niyo na ang magandang balita. Ang baliw na tirano, isa sa pinakamasasamang tirano ng ating panahon, ang tiranong papatay ng 10,000 ng sarili niyang mga tao para lang manatili sa kapangyarihan. Sa huli, namatay siya na parang aso, katulad ng kanyang mga kasamahan, Asan Nasrallah. Nagkamali siya ng akala na kaya niyang magtago sa kanyang bunker. Pero walang bunker na di kayang abutin ng intelligence ng Israel at missile ng Amerika. Ito ang dahilan kung bakit ako ay isang interbensyonista. Ako ay isang interbensyonista dahil ang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo ay dapat gamitin para sa kabutihan ng mundo. Ngayon, ginamit ni Pangulong Trump ang pinakamalakas na sandatang militar para sa kabutihan ng mundo. Ang mga talunan tulad ni na Cenk Uygur o Dave Smith o mga Islamistang sina Mehdi Hasan at Zoran Mamdani at Bush Hashik, silang lahat ay napatunayang mali. Umiiyak sila. Pero ang mga tao sa Iran ay sumasayaw at nakangiti. Ito ang araw na matagal naming hinintay. Simula 2019 binabalita ko na ang mga protesta sa Iran. Tuwing sumasabog ang mga protesta, iisa lang ang naririnig ko mula sa mga tao sa Iran. Maaring mapatahimik nila kami ngayon, pero bilang na ang mga araw ng rehimeng ito. Hindi namin alam kung kailan darating ang araw na iyon. Siguro, Pebrero 28 o Marso 1, di ko rin alam ang eksaktong petsa ng kanyang pagkamatay dahil nasa Australia ako at isang araw akong nauuna. Maaaring Pebrero 28 yon. Ayon sa lahat, nawasak siya sa loob lamang ng 12 oras. Hindi man lang siya nakalaban ng kasing tindi ng ginawa ng Iraq. Kahit ang Iraq, tumagal pa ng hindi bababa sa 3 linggo laban sa pag-atake ng Amerika. Pero ang diktador na mamamatay tao ay namatay na parang daga sa loob lang ng 12 oras. Ano na? Sabi wawasakin daw ang mga bas ng Amerika at isasama ang Israel sa pagbagsak. Pero wala namang nangyari. Walang nangyari, walang Amerikanong namatay, at walang malaking pangyayari sa alinmang bansa. O nagpakawala sila ng misail sa Dubai, Riyadh, Qatar, at ilang base ng Amerika, pero walang malaking nangyari mga pare. Parang isang talunan na nagpapanik sa huling sandali niya at sinasabi niya, sige, pipindutin ko lahat ng button at wala akong pakialam kung saan ito mapunta. Kalimutan na lang ang mga talunan. Sobrang saya ko para sa mga tao ng Iran. Hindi na sayang ang mga sakripisyo ninyo. Pinangarap ninyo ang araw na ito at dumating na ang araw na yon. Ngayon, umaasa akong magtagumpay ang mga tao ng Iran na makuha ang kontrol sa pamahalaan at magkaroon ng malawakang pagtalikod sa susunod na 24 hanggang 48 oras dahil walang makikinabang kung walang mapayapang transisyon. Alam natin ang nangyari sa Iraq. Maaaring mauwi sa digmaang sibil ang mga bansa at hindi iyon maganda para kanino man. Tingnan mo kung paano nagsasayawan at nagdiriwang ang mga tao ng Iran. Ibabahagi ko sa inyo ang ilang video. Sumasayaw sa kalsada ang mga babaeng Iranian na walang takip sa ulo. Panoorin mo. Sa mga susunod na araw, maririnig mo mula sa mga antikanluran, mga sosyalista, mga komunistang woke, at mga Islamista na, oh tingnan mo, inatake na naman ng masamang Amerika ang mga Muslim. Mga pare, magpopropaganda sila at iiyak. Gustong gusto nila yan. Pero kapag ginawa nila yan, tandaan mo ito. I-download nyo ang mga video sa X, okay? Tingnan nyo ito. Tingnan nyo ang tunay na emosyon ng mga tao. Umiiyak sila. Ito ay mga luha ng kaligayahan, mga pare. Magaling. Sobrang saya ko para sa inyo. Umiyak ako nang makita ko ang matinding pagsupil sa mga tao ng Iran. Nasa akin pa rin ang mga video na nagpapakita ng mga bangkay na magkakapatong. Pinatay nila ang sarili nilang tao at hindi nila itinuring na kababayan ang mga yon. Ayon kay Michael Rubier, wala nang ibang bansa ang may mas malaking agwat sa pagitan ng mamamayan at elite kundi ang Iran. Malaya ang Iran. Patay na ang daga. Gusto mo bang makita ang totoong emosyon? Tingnan mo, ngayon lang nalaman ng babaeng ito na patay na si Ali Khamenei. Pinalalabas nila tayo. Tingnan mo ito. Tunay ang mga emosyon, pare. Matagal nang walang kalaban-laban ang mga taong ito. Tingnan mo ito. Mga luha ito ng kaligayahan. Sa palagay ko, walang ibang taong kasing tindi ng hangad ng kalayaan mula sa sarili nilang gobyerno. Hindi ko binabawasan ang merito ng mga tao sa Venezuela, sila rin ay nagdiriwang. Boy! Baka! Nasze sumido dyan! Ibang level na ito. Sumido dyan! Nasze sumido dyan! Nasze sumido dyan!
Hindi ko alam kung may iba pang nakapansin o kung bakit halos lahat ng Western media ay naguulat nito ng sobrang lungkot na parang nalulungkot sila sa pagkamatay ng isa sa pinakamalulupit na diktador ngayon. Ibinabalita nila ang mga punto ng IRGC at binibigyan ng pantay na kredibilidad. Anong nangyari? Si Keir tama nga, hindi man lang ipinagbawal ang IRGC. Dumating ang Australia sa oras. Pero si Kiyostama, hindi niya ginawa. Kahit sinabi ng MI6 na napigilan nila ang 40 teroristang atake sa United Kingdom. Ang walang kwentang punong ministrong sosyalista, marksista, komunista, at islamista, hindi niya naramdaman ang pangangailangang kondenahin sila. Pero ginawa niya. Tandaan mo ito. Ang araw na ito ay magiging bahagi ng kasaysayan ng Iran. Sa palagay ko, ipagdiriwang ito ng mga Iranian bilang araw ng kalayaan o katulad at magiging pambansang holiday. Ganoon gumagana ang mga ganitong bagay. Oo. Aalalahanin nila ang Estados Unidos. Magtatayo sila ng mga rebulto ni Donald Trump. Ipapangalan nila ang mga kalsada kay Donald Trump o ibang Amerikanong personalidad. At ang United Kingdom ay hindi mapapabilang doon. Sa pagkakataong iyon, alalahanin ito ng mga tao sa Iran. Lalo na kung kailan, ayon sa kasaysayan at kultura, dapat ay laban ang United Kingdom sa mga mula. Dapat ay laban tayo sa kanila. Pero ngayon, parang nagluluksa ang gobyerno ni Kiostame. Yan ang kalikasan ng virus na Islamismo, mga pare. Ang ating mga institusyon, ang ating mga politiko, sobrang kompromisado na. Kompromisado na sila. Meron tayong alkalde ng New York. Una sa lahat, wala siyang karapatang magbigay ng pahayag tungkol sa foreign policy. Wala siyang karapatan. Sinasabi niya na, oh, ito ay isang illegal na pananakop. Ito ay isang illegal na pag-atake. By the way, siya ay isang Shia rin. Sinasabi ko lang sa inyo. Siguro ito ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Tingnan mo ang kaawa-awang nilalang na ito. Ang mga pag-atake militar ngayon sa Iran na isinagawa ng Estados Unidos at Israel ay nagmamarka ng isang mapaminsalang paglala sa isang illegal na digmaan ng pananakop. Illegal ba ang nangyari noong Oktubre 7? Sasabihin ng mga Muslim na okay ang armadong laban sa mga nang-aapi ayon sa internasyonal na batas. Oo, pero hindi ibig sabihin na pwede niyong patayin ang mga sibilyan, mga gago. Sige na, tigil na natin ang usapan tungkol sa mga talunan. Ngayon, para ito sa mga tao ng Iran. May ilang video akong ipapakita sa inyo. Mahalaga ito, mga tol. Ito ang TVI, ang nagpapalabas na screen. Dahil marami ring pinagdaanan ng Syria. Ayaw nilang maging pangalawa lang sa Islamic regime. Ayaw nilang maging parang pawn lang sa pandaigdigang chess ng Islamic regime. Tingnan mo, nagsasayawan sila sa kalsada sa Washington DC, mga kaibigan. Nagdiriwang ang mga Iranian, Amerikano, at Israeli. Susubukan nilang baguhin ang kasaysayan, mga kaibigan. Sasabihin nila na illegal at digmaan ng pananakop ito, kawawa ang mga Muslim na biktima. Ganyan daw ang nangyayari, yan daw ang sasabihin nila. Alam mo naman ang totoo. Tingnan mo. Tingnan mo ito. Kung tutuusin, napilitan lang si Pangulong Trump na samantalahin ang sitwasyon. Tingnan mo, ilan sa amin, natakot pa nga kami na baka ilaglag lang ni Donald Trump ang mga tao ng Iran at baka makipagkasundo siya sa Iran na ayaw naman ng kahit sino. Wala talagang may gusto nito. Lahat nais na bumagsak ang rehimeng ito. Tingnan mo. Ito ang Iran. Hindi mo ito pwedeng baliwalain. Hindi mo ito kayang baliwalain. Hindi nyo ito mababaluktot. Pero, nako, kawawa naman ang mga tao sa Iran. Tingnan mo. Sila ay binibiktima ng Amerika at Israel. Hindi ang mga tao sa Iran ang humiling sa Amerika at Israel na makialam. Sila ang gumawa niyan. Ito ang dahilan kaya ang tagumpay ay para sa mga tao ng Iran. Tingnan mo ito. Tingnan mo, milyon-milyon ang nagdiriwang nito. Pagdiriwang ito, mga pare. Seryoso silang nagdiriwang nito. Tingnan niyo kung gaano kasaya ang mga babaeng ito. Isa ito sa mga unang lumabas na video. Noong panahong iyon, akala ng mga tao na tirahan ito ni Khamenei. Kaya tingnan niyo ang saya sa mga boses ng mga babaeng nagvi-video nito. O tapos na ang mga daliri ng paa ng baby. O Masaya. Ang saya-saya talaga. Ay, mamamatay na siya. Estados Unidos. Ang Amerika ay puwersa ng kabutihan.
Alam mo kung bakit ko sinasabi to ng ganito? Sinadya kong sabihin yan ng ganyan dahil alam kong nakakainis yan sa mga Islamista. Naiinis sila. Bawat anti-kanluraning tao ay naiinis kapag inilalarawan natin ang Amerika bilang puwersa para sa kabutihan. Ayaw nila nito dahil sa paningin nila, ang Amerika ay isang puwersa ng kasamaan. Ito ang sandali kung kailan lahat ay nagiging Amerikano sa puso. Hindi ako Amerikano, hindi pa ako nakatuntong sa lupa ng Amerika. Mahal ko ang Amerika dahil dito. Maraming Amerikano ang nagsasabing hindi dapat silang maging pulis ng mundo. Alam mo ba kung gaano kasama ang mundo kung biglang nawala ang Amerika? Marami sa amin, hindi Amerikano. Gusto naming Amerika pa rin ang pulis ng mundo. Sinasabi ko ito bilang Australiano. Anong mangyayari sa Australia kung sakupin kami ng China? O siguro makakaraos kami pansamantala. Pero ang estratehiya namin sa digmaan ay nakabase sa doktrinang kaya naming pigilan sila ng 1 linggo o higit pa. Magkakaroon kami ng oras para makarating ang Amerika at iligtas kami. Iyan ang estratehiya namin. Ngayon isipin mo si Dave Smith o Cenk Uygur o sino mang hindi nakikialam na tanga. Sabi nila, hindi natin kailangang makisali sa bagong digmaan. Nakikita mo ba kung gaano kasama ito? Iiwan mo na lang ba ang isang bansa gaya ng Australia? Tingnan mo kung gaano tayo kapareho ng Amerika, Britanya at Canada. Sa totoo, halos magkakapareho lang ang 5 bansang ito. O magkakaibang bansa tayo, may kanya-kanyang kasaysayan, pero magpinsan at magkakapatid tayong lahat. May ilang nagsasabing ayaw nilang makialam. Sa palagay ko, ito ang pinakamagandang bahagi ng talumpati ni Pangulong Trump para sa mga taga-Iran. Naantig ako. Pakinggan ninyo. Sa mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard sa Sandatahang Lakas, At sa lahat ng pulis, sinasabi ko ngayong gabi na dapat ninyong ibaba ang inyong mga armas at magkakaroon kayo ng ganap na kaligtasan o kung hindi, tiyak na kamatayan ang inyong haharapin. Kaya ibaba ninyo ang inyong mga armas. Kayo ay tatratuhin ng patas na may ganap na kaligtasan o haharapin ninyo ang tiyak na kamatayan. Sa mga dakila at marangal na mamamayan ng Iran, ngayong gabi sinasabi kong malapit na ang inyong kalayaan. Manatili sa loob ng bahay. Huwag lumabas dahil napakadelikado at babagsak ang mga bomba saan man. Nakakaantig ang bahaging ito. Ipinapakita nito na ang Pangulo at Amerika ay nagmamalasakit sa mga tao ng Iran at ayaw naming magdusa o mamatay sila. Sa kasamaang palad, may ilang tao talagang mamamatay. Naniniwala akong may namatay na. Tinitingnan natin ang mga tao sa Iran na humaharap sa sandali ng kalayaan at kasarinlan. Nasa kanila kung kaya nilang tiisin ang mga pinsala. Marami na silang tiniis. 30,000 katao ang pinatay ng malupit na Islamikong rehimen na ito. Talagang nakakatouch ito. Nagmamalasakit si Pangulong Trump sa mga Iranian. Kapag natapos na kami, kunin ninyo ang inyong pamahalaan sa inyo na ito. Ito na marahil ang tanging pagkakataon ninyo sa loob ng maraming henerasyon. Matagal kayong humingi ng tulong sa Amerika pero hindi ito nakuha. Walang presidenteng handang gawin ang handa kong gawin ngayong gabi. Ngayon may presidente na nagbibigay ng gusto ninyo. Tingnan natin paano kayo tutugon. Ang Amerika ay sumusuporta sa inyo ng napakalakas at mapaminsalang puwersa. Ngayon ang panahon para kunin ninyo ang kontrol sa inyong kapalaran at palayain ang masagana at marilag na kinabukasan na malapit ng inyong makamtan. Mahal ko si Pangulong Trump. Hindi niya mapigil ang bumanat laban sa mga dating Pangulo. Tama siya. Ilang 6 o 7 Pangulo na ang nabigong pigilan ng Iran. Sina Obama at Biden ang pinakamasama sa lahat. Pero si Pangulong Trump ay naglakas loob at sinabi niya, sige, subukan natin. Mahal ko si Pangulong Trump. Magkakaroon siya ng kalye na ipapangalan sa kanya na nararapat lang. Ito na ang sandali para kumilos. Huwag itong palampasin. Pagpalain nawa ng Diyos ang matatapang na kalalakihan at kababaihan ng sandatahang lakas ng Amerika, ang Estados Unidos ng Amerika at kayong lahat. Sa tingin ko dapat sinabi niyang, naway pagpalain ng Diyos ang mga taga-Iran. Pero para sa akin, nang sinabi niyang naway pagpalain kayong lahat ng Diyos, kasama na rin yun. Gayunpaman, ito ay dakilang araw sa kasaysayan ng tao. Marami nang pinagdaanan ang mga tao ng Iran. Nakikiramay ako, pero sa huli, sila ang nagtagumpay. At umaasa lang ako na sa mga susunod na araw, makakarinig tayo ng balita tungkol sa mass defection at babalik ang Shah ng Iran para muling kunin ang pamumuno at siya ulit ang magiging hari. Pagkatapos nito, sisimulan ng Iran ang paglalakbay patungong demokrasya
at pagiging mahalagang kaalyado ng pandaigdigang komunidad, lalo na ng kanluran. Maririnig natin ngayon sa mga lansangan ng Tehran ang mga sigaw na mabuhay ang Israel, mabuhay ang Amerika. Isang dakilang araw ito para sa Iran at sa mga tao nito. Dakilang araw ito para sa mga nagmamahal sa kalayaan sa buong mundo.